Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot reading nito before collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Ten of Wands, merong mga natanggal na for sure negativity yan, baggage, no? Ano ba yung natanggal sa'yo? Mga na-release, natanggal sa'yo, na parang napabigat sa'yo, mabigat sa pakiramdam mo, natanggal. Basta natanggal sa'yo, no? Ah, nagbabagal ng pwedeng kung sa connection ninyo ng person mo, nagpabagal, no? Ng union ninyo, pwedeng ganon. Or pagdating sa iyo ay parang baggage, mabigat sa pakaramdam mo, baggage, negativity, no? From others. Ano ba yung negativity ba yan? Yung natanggal sa iyo? Negativity. Ayun, no? Negativity yan na kumapit sa iyo, yan ang natanggal sa iyo. Negativity, kadalasan negativity yan. Pero, depende sa reading guys, no? Kaya kina-clarify ko kung ano yung natanggal. Negativity. Ano pa? Ang tungkol sa iyo ngayon. The High Priest in reverse and Knight of Pentacles. Nagiging stable ka na eh. Ikaw ba tong Knight of Pentacles dyan? Yeah, it's you. Pwede kasing iba yan ang puso sa'yo. Pero ikaw daw to, no? Ikaw daw ito na stable ka na at tuloy-tuloy na yung ginagawa mo. Wala nang parang magpahinto sa'yo sa mga ginagawa mo o man-distract, ganyan. And you can commit now sa kung anong ginagawa mo. Wala nang mag-distract, manggulo, wala nang mga obstacle, mga ganyan ba? Parang stable, grounded, you feel secured, and makapag-focus ka sa kung ano yung ginagawa mo, maybe sa relationship, ganyan. Walang toxicity. Ganyan yung walang toxicity. You're not toxic or there's no there's no toxic people na maka-affect sa'yo, ganun. Walang toxic na mga tao na maka-affect sa'yo. Kaya makapag-focus ka na sa kung ano yung ginagawa mo, sa work mo. Kasi yung mga toxic vibes kasi yan ng mga ibang tao. Nakaka-apekto yun guys. Toxic energies, yung mga emotional toxicities nila, mga ganyan ba. Yung thoughts nila, mga toxic. Lalo kung mga they live a toxic life. Alam mo yung mga toxic? Yung mga addictions, yung mga, alam niyo na may mga toxic, hindi talaga namumuhay ng matino, di ba? Parang napaka full of negativities yung kanilang buhay at saka yung mga pinagagawa nila guys, like inom ng inom, yan, ganyan, chismis ng chismis, mga ganyan. Pag chinismis ka kasi ng ibang tao, di ba, apektuhan ka ng yung psychic attack, no? Pagka mapektuhan ka, no? Kunwari kung mahina yung iyong aura, no? Ay mapektuhan ka, ma-psychic attack ka, di ba? Isa yan sa nakapang psychic attack pag chinichismis ka, pag mahina yung aura mo ganon. Hindi ka na ngayon masa-psychic attack, di ba? Hindi ka na masenda ng mga emotional toxicities nila at yung mga thoughts nila, no? Mga ganun ba? May iniisip nila sa'yo, mga pinagkukwentuhan nila sa'yo. You're safe now and secured and stable na hindi ka na mapektuhan. Hindi ka na ma-impluensyahan ng kanilang mga negativities and toxicities. At kung ano pa yan. And High Priest in reverse.
Ano itong High Priest and Reverse? Parang may natanggal sa'yo. May natanggal sa'yo na parang paniniwala. Beliefs. Ano yan? Beliefs. Sa community, paniniwala ng maraming tao. Ganon. Hindi. May nawala sa'yo. May natanggal din sa'yo. Yung pagiging orthodox. Yung nagpapadelay. Yun ba yun? Yung nagpapadelay din eh. Kasi maging unorthodox ka na. Yung sinusunod mo yung nakuha ko na. Binigyan ako ng idea. Ng clue. Yung sinusunod mo yung kung ano yung gusto ng ibang tao. Ganon. Kung ano yung gusto ng kung ano yung inaano nila sa'yo, kung ano yung tama, no? Kasi may mga paniniwala kasi may mga ini-inject kasi yung iba, ini-inject talaga. Yung sinisend yung iba na ganitong gawin, ganyan ang gawin mo kasi itong tama. Ganon. Parang nang-influence, yung mga influences yan, may influences yung matanggal sa'yo, may influences. Hindi siya influences kasi. Hindi influences yan. Mga control ng iba. Hindi din control yan. Hindi ko pwede pilit. Yung sinasabi ng iba sa'yo. Yung sinasabi ng iba sa'yo. Basta ganon. Hindi. Hindi siya. Para bang ano ba, na hindi ka na nagiging orthodox. Yung parang dumadaan sa yung mahirap na daanan o yung mas malayo na daanan na kung pwede mo naman i-shortcut. So parang magkakaroon ng shortcut na, no? Parang hindi mo na kailangang pagdaanan pa yung way na to, yung way na parang mahaba at pahirapan. Yan. Para bang maging ano ka na maging unorthodox. Ganyan ka na, unorthodox. Hindi mo na kailangang pagdaanan yung mga gusto ng ibang tao na dapat mong pagdaanan. Ganun. Hindi. Basta maging ano ka na, maging unorthodox, ganyan. Para bang maging shortcut na. Hindi mo na kailangang pagdaanan yung ganun o. Na parang maging shortcut na. Hindi mo na kailangang pagdaanan. Ganun na nga. Hindi mo na kailangang pagdaanan yung hindi mo na kailangang dumaan sa mahaba na path, na way, na pahirapan. Ayan. Kasi hindi mo na kailangang magbitbit pa ng mga baggage, mga negativities ng iba, ganun. At may natanggal siyang spiritual na ginawa nila sa'yo. Spiritual. Ito yung nauna. Meron. Yan din yun, no? Yung na high priest na yan. Diyan din sa high priest na yan. May natanggal sa'yo na spiritual. So yan talaga yan. Tapos yun na nga. Para bang dahil natanggal yung ginawa nila sa yung spiritual na parang manipulation sa buhay mo, na na-release na yung mga baggage na yan at yung spiritual na ginawa nila sa iyo, hindi ka na dadaan sa yung parang pahirapan at malayo, mahirap na path kung meron naman na shortcut, no? Na shortcut na magtagumpay ka agad, no? Kasi parang inano nila parang inorchestrate ng gumawa ng ano na yan, ng spiritual, yung pagdadaanan mo. At may baggage ka pa, parang pinapasan ka ng cross, parang gano'n. Mga negativity yon, yung sinent nila sa'yo at may spiritual pa silang ginawa. Yun ang natanggal. So, ngayon, saan pupunta yung spiritual na yun na ginawa nila at yung negativity? Ma-vanish na lang yun, vanish. Ganun ba yun? Vanish na lang siya ba?
Na-vanish na lang siya. Ma-vanish. Ganun. Wait lang ha. Malalaman nyo, mararamdaman nyo pagka natatanggal yung mga negativity sa inyo. Parang makaramdam kayo na parang alam mo yung nagre-release kayo ng negativity, talaga mararamdaman nyo yun na natatanggal sa inyo yung negativity. Mararamdaman nyo yun, guys. Gumagaan yung pakiramdam ninyo. Ganun, gumagaan. Kasi natatanggal yung negativity. Ayan. At lalo na ito mga spiritual na to. Patuloy na natatanggal sa iyo yung mga spiritual na ginawa nila. Ganun. Hindi, natanggal na yan talaga. Natanggal na talaga yan. Natanggal na siya. In-embody mong energy. Desire. You have a strong desire. Strong desire for what? Strong desire and passionate ka and alam mo yung may gustong gusto ka na ma-achieve o makuha, to have, ganon, to gain. Na you're so determined and may focus ka sa kung ano yung dinidesire mo, ganon. Matindi yung parang you're so eager, no? Na mapasa yung dinidesire mo. At nagiging strong and powerful yung personality mo. Because of your desire. Para makuha mo yung gusto mo ay parang nagiging matapang ka, nagiging determined, nagiging strong yung personality mo, nagiging powerful, ganon. Ano pa? Ang energy mo, maganda to eh. King of Air. Kung ano yung messages ng spirits, ng guide mo, kung meron man o ng celestial being, kasi minsan makipag-communicate yung mga celestial being like angels, no, sa isipan ng isang tao, lalo kung ginaguide nila yan, no, ganun. Naiintindihan mo siya, no, naiintindihan mo, klaro, diretsyo tinga, diba, at diretsyo bunganga, napaprocess mo siya ng maayos, na iintindihan mo na nakukomprehend mo, parang ganun ba. As in clear yun sa'yo, kasi sharp yung mind mo, yung intuition mo, ayan, intuition mo yan. Sharp yung intuition mo, and yung mind mo, clear, na kung ano yung sinasabi nila sa'yo, yun ang sinasabi mo. Parang direct na ba, no? Madali mong ma-process, madali mong ma-translate, parang ganon. Madali mong maintindihan yung mga sinasabi nila, and then yun ang sinasabi mo. May mga ganyan, guys, may mga ganyan. Sample na lang. Yung mga ginaguide, no? Yung mga ginaguide, yung angels or ganyan yan eh. Sila yung nagbibigay ng message, tapos pinaprocess na lang, no? Naintindihan kasi nila, tapos klaro yan sa kanila. Klaro yan, no? Parang may clear audience ability. Yan, kasi sa tenga, clear audience ability. Yeah.
Tama, clear audience ability. Actually guys, hindi lahat ay may clear audience ability. Yun ang pagkaalam ko. Kasi, ano yan eh. Ano ba yan? Madalang lang ba may clear audience ability? Baka madami din. Madalang lang ba ang may clear audience ability? Hindi naman. Madami ang may clear audience ability. Hindi din. Hindi madami. So, parang, ano yun, 50-50 lang. 50-50 lang daw. Hindi naman marami, hindi konti. 50-50. Kaya mayroong mga nakapanghula, di ba? Kasi iba ginaguide. Yun nga lang minsan, hindi ninyo alam kung ano yung nagsasabi. Minsan, di ba, may demonyo. Minsan, may anghel, ganon. Oh. Kaya dapat maging aware na may ganon. Na kung sino ang nag-guide o sino ang nagbibigay ng message. Paano malalaman? Pagka maganda at tama, maganda talaga. Pag tama yung guide sa'yo, na kabutihan, no? Na wala kang mga addiction, ay nag-guide sa'yo niyan, na alam mo yung mga ginagawa. Yung mga sinasabi sa'yo ay mabubuti. Yung ginaguide ka for good and yung mabuti yung guide sa'yo. Yung ganun ba? Yung tama, totoo. Ay alam mo na, angel yan. No? Sa light yan siya. No? Pero pagka yung sinasabi sa'yo ay karuin mo, distractions, mag-create ka ng distraction or yung mga paggawa ng addiction, yung di ba, mayroong mga tao na yung mga addiction. May nagsusulsul yan sa kanila na mga demonyo. Mga ganun. Mga ano yan, pero depende kasi sa mundong to. May evil and good nga. So kaya ganun. Dapat maging aware lang kung ano yun, bibigay ng mensahe. So yan, ganun talaga yun. Habang tumatagal, maging expert ka na yan sa pagdating sa mga ganyan. Ano pa ang wait lang. Ano ang kahilingan mong magagrant? Kaya to. Ayaw mamuhay ka na ng tahimik. Tahimik yung isipan mo. Walang problema. Walang gaanong isipin na problema. Hindi ka na-stress. Stable yung isipan mo. Kasi hindi ka na nga na-stress. Secured. Komportable ka. Maliwalas yung paligid mo, yung buhay mo. So cool. Yung environment mo. So relaxing. Relax ka. Makarecover ka na sa lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay. Ayan o, di ba may pinagdaanan ka? Ayan. Ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo kaya? Ano kaya? 6 of Wands in reverse. Hindi magtatagumpay. Sino ba itong hindi magtatagumpay? Ikaw ba yan? Ay, hindi ikaw yung hindi magtatagumpay. Ibig sabihin, ikaw yung magtatagumpay, no? Hindi magtatagumpay ang ano to yung hindi magtatagumpay. Kaya hindi man daw ikaw yan. Itong Queen of Pentacles, hindi siya magtatagumpay yung Queen of Pentacles na yan. Na ano yung ginagawa ng Queen of Pentacles sa'yo? Yan siguro ang nagbibigay ng baggage sa'yo. Yan ba yung nagbibigay sa'yo ng baggage? O negativity? Ito yung nauna eh. Pwedeng siya. O mayroon pang iba, no? May ginagawa to. May ginagawa yun sa'yo. Ano to si Queen of Pentacles na yan? It's your enemy. Or maybe hidden enemy. Enemy mo yan siya, guys. Enemy mo.
Enemy mo daw yan. Hindi siya magtatagumpay. Si Queen of Pentacles na yan. Sa kanyang mga balak, sa kanyang mga hangarin sa'yo, napabagsakin ka o iruin yung buhay mo kung ano pa, hindi siya magtatagumpay. Instead, may hatol yan sa kanya. Ano pa yung next na mangyayari sa buhay mo? You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Ano ba yung umiiral dito kay Queen of Pentacles na yan? Pagiging gahaman? Pagiging gahaman? Hindi. Inggit? Yung umiiral sa kanya? Hindi. Hindi inggit. May ginagawa yun sa'yo. It's your enemy. Galit ang umiiral sa kanya. Galit? May galit sa'yo. Bakit siya galit sa'yo? Anong kinagalitan niya sa'yo? Ay, dahil attractive ka. Dahil na-intimidate. Na-intimidate pati sa'yo yan. Na-intimidate siya sa'yo. Strong kasi yung personality ng Queen of Wands. Na-intimidate siya sa'yo, si Queen of Pentacles na yan. At may galit siya sa'yo. Kasi positive ka, confident ka, goal-driven, active, energetic, passionate. Ganyan ka eh. Very optimistic. Nagagalit siya. Naiinis siya. Kasi naiinis, no? Naiinis din, no? Naiinis din siya. Kasi parang inggitira din. Pero hindi daw dahil sa inggit. Kundi naiinis siya. Na-irritate yung kanyang inner demons. Ganun ba yan? Na-irritate yung kanyang inner demons dahil sa confidence mo. Dahil sa positive ka. Kasi active, daring, bold and daring, no? And passionate. Yung mga nabanggit ko. Charismatic. Wala na siyang pakialam doon kung ganyan ka. Bakit niya pakialaman, no? Yun ang problema sa mga ganyan tao. Bakit niya pakialaman? Ang buhay mo na lang, sana inis siya dahil confident ka. O dahil yung energy mo, dahil attractive. Dahil charismatic ka. Gusto niyo din kasi ng atensyon. Queen of Pentacles. Gusto niya din kasi ng atensyon. Para bang kiispi, ganon. Wala sigurong pumapansin sa kanya. Wala nagbibigay ng atensyon. Baka meron naman, no? Lalo kung may person niya, may nagbibigay naman sa kanya ng atensyon. Umiiral yung pagiging selfish na. Selfish siya. Gusto niya sa kanya lahat. I mean, selfish. Basta ganun. Selfish. Gusto niya kontrolin ka dahil lang sa selfish siya. Na hindi ka dapat binibigyan ng atensyon daw. No? Naiinis siya sa'yo kasi confident ka, attractive ka. Ayan, yan ang kanyang rason, no? Nine of Pentacles, ito na yung magiging buhay mo daw, no? Maging stable, secured, comfortable, you're independent, confident talaga, no? At ayun, no, kung hindi ka pa masaya sa buhay mo na hindi ka feeling fulfilled, happy, and contented, makikita dito yung contentment and stability and secured ka. Kompleto. Wala ka pa asawa, magkasawa ka. Wala ka pang partner, magka-partner ka. No? Wala ka pa anak, magka-anak ka. Bubuo kayo ng masayang pamilya. Ganyan.
And you will be truly feeling blessed. You will be blessed. Tanong ko lang ha, para may nakuha ako dito. May saltik ba yan sa ulo si Queen of Pentacles? May saltik nga siya guys. Nakuha ko na obserbahan ko lang based sa kanyang energy. Based sa energy niya kasi kung walang saltik yan, wala yung pakialam, no? Kung confident ka, hindi mainis. Kung confident ka, attractive ka, so may saltik siya. Yun nga lang, may hatol din sa kanya yan. Patulan yan. Parusahan yan siya. Maliban sa hindi siya magtatagumpay, no, sa mga ginagawa niyang schemes, deceit, or evil, or anything. No. Kung gusto kanya i-destroy, hindi siya magtatagumpay. Na ma-destroy ka. Hindi ka na niya ma-pisti. Hindi ka na niya mahalitan pa. So, ano pa? Mangyayari dito kay Queen of Pentacles na yan, na enemy mo. In reverse. Son of Swords, ay masasaktan siya. Maging uncontented. Para bang masira yung pamilya niya, kung may pamilya siya. Or hindi siya maging happy, hindi siya maging contented, hindi siya maging fulfilled, hindi siya maging satisfied sa buhay niya. Maaaring kung may masasaktan to, may mambibetray sa kanya, Ten of Swords. Pwedeng tatraidorin to ng person niya, o maghiwalay sila. Kung meron siyang persona, kung meron siyang partner. Ganun daw mangyari sa kanya. Tapos, masasaktan talaga siya. Ma-deeply hurt. Yan o. Ten of Swords. Yan na yung bad karma. Ang tawagin. Ano yan? Bad karma niya? Yung ganyan. Bad karma niya ngayon guys. Bad karma niya yan. The Queen of Pentacles na yan. Bad karma niya daw yan. Tapos, afterlife, may hatol pa dyan kay Queen of Pentacles na yan. Kaya dapat maging makatwiran. Oo, may hatol pa dyan afterlife. No? Kay Queen of Pentacles na yan. Ayan. Kasi hindi makatwiran yung ginagawa niya. Dahil sa pagiging selfish niya. Dahil sa gusto niya ng attention ay gumagawa siya ng mga scheme, evil against you, or ika-destroy mo. Hindi tama yun. Porket wala siya na kung anong meron ka. Na attractiveness at yung pagiging charismatic, positive, active. Madami kasi na-attract sa mga ganong personality guys. Yung charismatic ka, attractive, kaya attractive confident. Parang nakaka-catch may attention kasi ng maraming tao pagka ganun kasi. Pero hindi mo naman sinasadya yun. Talagang nasa personality ng tao yun. Hindi mo naman kasalanan kung ganun ang personality mo. Iba-iba kasi ang personality ng tao. Hindi lang siya marunong makontento. Selfish na Hindi siya marunong makontento kung anong meron siya. Kung ano. Siya, marunong naman siya sa business. Pwede siya magnegosyo niyan. Pag ganyan na Queen of Pentacles yung kanyang energy. O stable naman. Komportable naman yung buhay niya ngayon. O, kasi Queen of Pentacles. Hindi siya marunong makontento. Yung tinitingnan niya kasi kung ano yung wala siya. Parang umiiral yung pagkaganid niya. Ganon, ganid. No? Selfish. Ganon.
Dahil wala siya, kung anong meron ka, destroy ka niya. O gagawan ka niya ng scheme and deceit and evil, kung ano pa. Hindi talaga makatwiran yan. Napaka-crook niya. Ano pa ang next na mangyayari sa buhay mo? Ay, the lady and the Lord, the city. Mawala na yung mga gumagawa sa'yo ng, alam niyo yung meron kasi yung sa place nito ni si Queen of Pentacles pang gumagawa niya sa'yo yun sa city. Hindi. Madaming tao. Hindi lang yan. May gumagawa sa'yo ng spiritual tong sidhin. Spiritual. Kasi para ba may parang hindi. Scheme deceit yung ginagawa sa'yo. Hindi scheme and deceit. May ginagawa sa'yo na something na evil. Hindi. Kung maring ikaw to na if you're in a place na parang sa hills, sa baba ng hills, parang bundok ba, ganun. Na parang merong mga dyan, mga elementals, like fairies. Ganyan ba yung place mo yan? May mga fairies dyan. Madaming, yes, may mga fairies dyan. May mga elementals, kumbaga. Meron, yung place mo na yan. Yan ba ang isa sa nandi-destroy sa'yo? Mga fairies, elementals dyan sa lugar mo? Hindi. Mga witch ang sa'yo dyan. Mga witch. Hindi yung fairies and elementals. Mga witch ang witch siguro to. Ito si Queen of Pentacles na yan. Yan ang lugar mo lang. Clarified lang. The Wild Hunt. Na may mga fairies dyan. May mga elementals. Madaming elementals yan dyan. May mga fairies sa lugar na yan. Parang parang mabait ba sa'yo yung mga fairies dyan sa lugar mo? Mabait ba sila? Tingnan natin. Mabait naman sila sa'yo. Dito, kay Queen of Pentacles, mabait pa sila kay Queen of Pentacles? Mabait din sila kay Queen of Pentacles. Okay naman, hindi naman siguro sila ng yung tao talaga, yung cunning. Kaya ako guys, mas gusto ko talaga cunning and deceitful. May iral yung selfishness ba? Greediness sometimes, ganun. At yung inggit, yun ang pinapairal ng tao. Kaya ako mas gusto ko yung mga hayop kasi kahit pakainin mo, hindi ka tatraidorin yan. Hindi yan mainggit sa'yo. Hindi marunong mainggit yan sa'yo yung hayop. Hindi ka tatraidorin ng hayop, no? Naalaga mong hayop, ganun. Basta, kasi ang tao, kadalasan, no? Sa based on my experience, sa mga obserbahan ko, pag once na nasanay na nagbigay ka ng bigay, tulong ka ng tulong, ay para bang obligasyon mo lang tulungan sila. Napaka tinarantado, parang hindi tama yung talaga, yung ibang tao, hindi makatwiran, no? Parang ganon, na parang obligasyon mo na. Kaya nga mahirap yung makipag-close sa ibang tao, kahit kapitbahay mo pa, kasi umaabuso. Yan ang tinatawag na abuso. Na parang entitled na sila ngayon na bigyan mo, parang entitled na sila ngayon na mangialam sa buhay mo, ganon. Na parang, alam mo yung dahil nagbigay ka ay para bang ang gusto nila, bigyan mo na sila ng bigyan. Palaki na ng palaki, palala ng palala. Parang ganun. Mga ganun yung mayan. May mga ganung klase ng tao. Pero ito na nga yun nga guys, no?
parang hindi ka na mamumuhay sa lugar na yan na kung saan may mga fairies dyan at may mga elementals. Oh. Ano ba yan? Tinutulungan ka ba ng mga fairies na yan sa lugar mo? Tinutulungan ka nila? Tinutulungan ka nila. Loyal sila sa'yo na parang aso. Ganun. Loyal sila sa'yo na parang aso. Tinutulungan ka ng mga fairies dyan, no? Oh. Bakit? Bakit ka tinutulungan ng mga fairies yan sa lugar nyo? Dahil ba sa nakita nila na busilak ang puso mo? Hindi. Dahil para magtagumpay ka? Tingnan natin ha. Hindi para magtagumpay ka, para maging masaya ka na sa buhay. Para maging masaya ka na daw sa buhay. Kasi nakita nila na may gumagawa sa iyo ng mga scheme at deceit, no? Ganon. Hindi dahil doon. Dahil nakita nila nagiging malungkot ka sometimes. Oo, kaya ang gusto nila maging masaya ka na sa buhay. O diba mababait yung mga fairies. Ayan, mababait sila guys. Ayan, ang gusto nila magiging masaya ka na sa buhay kasi nakikita nila malungkot ka. Yan ang mga ewan ko lang kung masasave kaya yan. Walang. Hindi sila masasave as fairies. Hindi daw. I mean, masasave ba yan sila sa Day of the Judgment kung abutin. Hindi. Kasi mga elementals kasi yan sila guys eh. Pero at least naging mabuti sila sa'yo. Ganon. Tanggap na ba nila yun na hindi sila masave? Oo, tanggap na nila. Mababait sila. Pero, who knows kung talagang mabubuti yung kanilang ano. Pero, yun ang sabi kasi ng guide ko. Hindi daw sila dahil sa elementals kasi sila guys. Elementals. Pero naging mabuti at naging loyal sila sa iyo kasi. Hindi talaga daw sila masasave. Tinatanong ko. Hindi. Pero tanggap na daw nila yun. Nakakaiyak, no? Kasi mabuti naman sila, mabait naman sila. At, tingnan mo nga at gusto nilang maging masaya ka. Nung maawain sila, empathetic sila. Kasi, parang naman ako maiyak kasi nga, tinutulungan ka nila kasi nga, naawa sila sa iyo niyan. Dahil malungkot ka. Ang gusto nila maging masaya ka sa buhay. Ayan guys. Pag mga ganyan guys, sa mabubuti, kahit fairies pa yan, no? At may empathy, mga ganyan, malambot talaga yung puso ko. Para kung maiyak kasi hindi sila masisave. Ganun. Sa kabila ng yung marunong sila maawa pa. Ganun. Kasi naawa sila sa iyo. Naawa sila sa iyo guys kasi malungkot ka. Naiyak tuloy ako. Kasi hindi sila masisig. Ayan. Hindi daw. Pero tanggap na nila. Kasi nga, na kasi talaga yan, nakatakda na kasi talaga yan. Nalipulin kasi yung mga ganyan guys dito sa mundo. Yung ganun. Yung mga ganyan, kahit mabait pa sila. Kasi nga, elemental sila guys. Spirits of nature. Ayan. Kasi, hindi sila, ibig sabihin hindi sila makakasama sa bagong paraiso.
Yan, hindi sila makakasama. Kaya parang naiyak ako. Na ano ako, natatouch lang. Ayun. Wait lang ah. Na ano talaga ako, na-touch ako kasi kawawa naman sila. So, ano yung, eto na. At magiging ano no, magiging ganito na din yung buhay mo. Magkakaroon ng harmony, balance. There's balance, harmony. And yun to guys. Yun. And there are change sa buhay mo, pagbabago kasi may mangyayaring yun. Magkakaroon ka na ng partner na meant for you. Na mag-build kayo ng parang family tree. Matibay yung inyong relationship, yung inyong bond, yung inyong samahan. Kasi may puno dito na napaka-strong, napakatibay, no? Napaka-grounded. Yung ganun ba, oh? You are much made by heaven. Ayan. Hindi daw talaga sila masisave. Pero kung pakiusapan ko sa God, no? Kunwari lang, masisave ba sila? Hindi pa rin talaga. Kasi elemental sila guys. Hindi talaga sila masisave guys. Hindi daw talaga. Pero, sayang, kawawa naman sila. Kasi, mababait sana sila. Ayan. Ano yung next na mangyayari pa sa buhay mo niyan? May babalik. Ano tong babalik na yan? Itong hindi nag-offer ng cup of love sa'yo. Oh? Ito ang babalik. Lumayo kasi ito eh. Yung hindi nag-offer sa'yo ng cup of love. Nagkaroon ng ending sa inyong dalawa nito. May nag-end sa inyo. May babalik daw sa'yo. Ayan. Pwede yan na yung makakasama mo. Or iba. Yun ang next na mangyayari. Tapos, ano ang next na mangyayari? What's with the 7 of Wands here? May hindi mangyayari na wini-wish ng iba na mangyari sa'yo. Hindi. Yung hula ng iba sa'yo, hindi mangyayari yun. Hindi yan hula. Parang hula ng hula kasi dito eh. Ano ba yan? Teka lang. Yung mga gustong-gusto daw. Yung mga gustong-gusto daw, no? Na ano to, i-destroy ka. Basta yung gustong-gusto ka daw na i-destroy, yes. O maybe yung love life mo din pati. Kasi clarified by 6 of Cups or yung connection niyo ng person mo na meant for you. Gusto nila i-destroy or hindi ka magkatuluyan pati. Mga ganon. Hindi yun magagrant. Ayan, yung kanilang mga gustong-gusto na mangyari sa buhay mo kasi gusto ka nilang kontrolin.
Gusto nilang silang hawak ng kapalaran mo. Yung parang ganon, no? Sila ang may control sa kapalaran mo ba? Ganon ba? Ganon yan sila. Oh. Ito, may defense ka na. May dipinsa ka na. Para hindi mangyari o may magdidipinsa na sa'yo. Para hindi mangyari yung mga gustong-gusto nilang mangyari sa'yo na parang hawakan nila yung kapalaran mo o sila yung mag-orchestrate ng kapalaran mo. O diba, parang feeling Diyos, feeling God sila. Ganun. Ayun. Parang may fire din na, alam mo yung tutupok sa, or yung malulusaw, masusunog yung mga influences nila. Influences nila sa buhay mo, sa'yo. Yan. Malulusaw, masusunog yung mga influences nila. Parang ganon. Kasi they will try to send you their energy. Yan. Kung baliw yung kanilang energy, may saltik, gusto nila influensya ka ng kanilang energy. Kung basta ganon, mga negativity, mga ganon, ay masusunog lang daw yun, masusunog. Na yun na yung defense mo, yun na yung mag-shield sa'yo against their will. Yan. Bakit may ganyan? Kasi may mga evil nga dito. Buti pa yung mga fairies, mababait, marunong maawa. At gusto ka nilang maging masaya. Kaya nga ako naiyak kasi mabait sila tapos hindi sila masave, no? Pero gano'n na kasi talaga yun. Tanggap na daw nila yun. Ay, tanggap na daw nila yun. Hindi ko mapakiusapan yung basta hindi ko kasi mapakiusapan eh. Kung pwede sana, no? Pero hindi. Ayan. Wala tayong magawa dyan at hindi sila masasave. Pero kawawa. Tanggap na nila yan. Kung mababait naman sila, no, wala silang piniperwisyo, hindi naman siguro sila ilalagay sa impyerno para mabanish lang siguro sila. Ganun. Yung mga mabubuti naman na yan. Kasi kung ilagay pa sila sa impyerno, yung mabubuti na mga fairies na yan, kawawa naman na magdusa sila, na parusahan sila kung wala naman silang ginawang kasalanan. Pero nasa God pa rin yung decision yan. So ayan, yun ay opinion ko lang, no? Opinion ko lang yun. Anong message for you? Opinion ko lang yan, guys, ha? Sarili opinion ko lang. Children. Your connection with children is part of your life's purpose. Yung connection mo sa mga bata ay parte ng life purpose mo yan. Yan. Ano pa ang message for you? Ay, mayroong pinapasabi, stay positive. Forgive yourself. Be strong. Stand still. Stand still. Ano pa? Ay, napakaingay na ng alaga ko. Istorbo talaga. Ito. Magsisimula na daw na maging stable yung buhay mo. Yung titira ka sa tahimik na lugar, malaki yung bahay mo. Malawak yung lupain mo niya, no? Kasi, or else, basta malawak yung bakuran mo, ganun. And alam mo, secured ka talaga. Yung ganyan. O mag-umpisa na kayo magsama nito. Ito. Ayan. Page of Pentacles, and
mag-umpisa na kayong magsama sa isang bahay. Ayan. At saan ka ba dito? No? Sa isang bahay, kasi bahay sa loob ng bahay ito eh. Saan ka ba dito? Depende sa ano yan na kay Page of Pentacles sa deck ha. Saan ka ba dito? Ikaw to. Ikaw daw yan. Ito yung person mo, yung aso. Parang aso lang. Ganun, loyal siya sa'yo. Maging loyal yan sa'yo yung tao na yan. At hindi ganyan iiwanan. Parang aso ba na hindi ka iiwanan ng alaga mong aso. Sunod ng sunod sa'yo. Ganun yan, yung mga aso. Kaya ako mas gusto ko yung mga hayop talaga kasi they are loyal and hindi sila marunong manraidor, guys. They are innocent. Yan ang ano. Kaya, pero pag tao, umiiral kasi yung inggit ng, hindi naman siguro lahat, pero iba. No, umiiral yung inggit nila. So, pag nakipag-close ka, umiiral yung pagkaabusado ba? Kung na-notice niya, no? Kaya mahirap makipag-close sa ibang tao na magpakita ng kabutihan talaga, no? Okay lang yan kung hindi sa lugar ninyo na pagtulungan mo kasi may problema or ano, no? Na mas maganda pa nga yung mga tulungan mo yung hindi mo kakilala eh. Kung naobserbahan niyo yan. Kasi marunong mag-appreciate sa mga tinutulong mo, no? Kahit isang beses lang. Marunong magpasalamat. Pero pag nasa lugar nyo lang, o basta yung parang namihasa na, yung ganun ba, ay umaabuso. Pasensya na at ako ay prangka, no? Ganun talaga, so that you are aware also, no? Na may mga ganun tao. So, piliin nyo yung ka-close nyo. Ganun, kasi mayroon talaga mga abusive na once na alam nilang they are close to you at nagbibigay ka, pwede na sila maabuso. Umiiral na yung pagiging abusado nila. Umiiral na yung, alam nyo, gusto ka pa nilang kontrolin. Ma-intrude sa buhay mo ba? Ayan o, mag-umpisa na kayo magsama and then loyal siya sa'yo. Mamangha siya sa mga kaya mong gawin. Ayan o, sa mga makikreate mo, sa mga gagawin mo, mamangha siya. Ang galing naman ng person ko. Mapaganon ba siya? Ang galing naman ng person ko. Ano yung parang proud sa'yo? Paganon siya sa'yo. Ang galing naman ng person ko. Maging proud siya sa'yo. Ayan. Ano ang feelings? Ano kayang feelings nito sa'yo? Ito na ba yun? Yung babalik sa'yo? From your past? Hindi. Hindi yan. Hindi yan. Pero mayroon pang babalik sa'yo from your past. Kilala ka na ba nito ng magiging partner mo na yan? Magiging, hindi pa. Hindi ka pa niya kilala. Pero yan, darating siya. Meron pang babalik sa'yo din na na past person mo na nagkaroon ng ending sa inyo. Ayan. So, ito na lamang guys for collective reading. Hindi natin makuha yung kanyang feelings sa'yo. Pero, yung past person mo pwede sana kasi tataga lang. So, ayan.